Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-108 na kabanata. Ang pagtatalo at pagpapasikat. Malakas na tumatawa si Simon ng pang-aasar. Ang galing mo, sabay nagbigay ito ng thumbs up. Gusto kong tanungin kung anong klaseng sasakyan ang binili mo, ng $2 million o kalahati lang ito ng kabuuang halaga. Bakit hindi mo sabihin sa amin? Tama, sabihin mo sa amin, wika ni Walter habang nakangisi. Nagpatuloy pa si Simon. 4 million, wala akong alam na ganoon kamahal na sasakyan sa buong bansa. Masyado ka palang mayaman, tapos ay nagpunta ka lang sa aming bahay para kumain. Ang iba pa sa pamilya ni Kelly ay nagpatuloy sa pangungutya. Pero hindi sila pinansin ni Alex, at nagpatuloy lang ito sa pagkain. Wala siyang obligasyon para magpaliwanag sa kanyang sarili, sa mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas, nagsalita si Margaret. Sabi nito, Alex, hindi ka pwedeng kumain lang at baliwalain kami. Nasa ilalim pa rin ako ng impresyon, na gusto mo i-date ang aking apo, at mapabilang sa aming masaganang pamilya. Dahil bumili ka ng sasakyan, bakit hindi mo sabihin ito sa amin? Seryoso siyang nakatingin dito. Naniniwala siya na ang mga sagot nito, ang magpapaliwanag kay Kelly, para matapos na ang lahat kung anong klaseng talunan ang lalaking ito. Hindi sumagot si Alex, alam niya kung ano ang gustong mangyari ng lola ni Kelly. Sa totoo lang, ay hindi siya impressive sa pamilya Phillips, at wala siyang pakialam sa mga iniisip nila sa kanya. Si Margaret at ang pamilya nito, ay itinuturing na ang ikinikilos ni Alex, ay kawalan ng respeto. Kilala ni Kelly ang kanyang lola, at naiintindihan niya ang pakikitungo ni Alex, ay lalong nagpapagalit dito. Kahit ano pang sasakyan ang binili ni Alex, mas mabuti pa rin, na sabihin ang totoo. Baka ang sitwasyon ay lalong lumala lamang. Gusto ni Kelly ayusin ang mga bagay. Alex, ikaw at si Lola. Biglang may malakas na kalampag. Si Margaret ay ibinagsak ng malakas ang kanyang kamay sa lamesa, na ikinagulat ng lahat. Kelly, tingnan mo nga ang lalaking iyan. Huwag mo nang ipilit ang pagtatanggol sa kanya, galit na wika nito. At tumingin kay Alex, at sinabi, kung hindi mo ito sasabihin sa amin, makakaalis ka na. Umalis ka na, hindi ka welcome dito. Dahan-dahan ibinaba ni Alex ang kanyang tinidor, at tumingin sa galit na lola ni Kelly. Nakikita niya na nagliliyab ang galit sa mga mata nito. Pero nanatili siyang kalmado. Ito ay Ferrari, bumili ako ng Ferrari, wika ni Alex. Ang ekspresyon ni Margaret ay lalong tumindi ang galit. Tumitig ito kay Alex at ang kanyang kamay ay unti-unti na naging kamao sa lamesa. Obvious naman na hindi niya kayang bumili ng Ferrari, at ngayon ay ginagawa niyang mga tanga ang tao dito. Alex, magkano ang ibinayad mo sa Ferrari? Pagtatanong ni Brian, habang nakatingin. Alam niya na ang lahat ay galit kay Alex, lalo na si Margaret, at naisip niya na kung matutulungan niyang maipahiya si Alex, o tulungan sila, makukuha niya ang buong respeto ng pamilya Phillips. Si Alex ay matigas at may mga paraan si Brian, para sa ganitong mga tao. Mahigit 2 milyon, sagot ni Alex, na nakatingin sa kanya. Na-surprise si Brian sa sagot ni Alex. Hindi niya inaasahan, na na-master na ni Alex ang pagsisinungaling, nang walang kahit anumang senyales ng pagkataranta. Mukha siyang isang veterano sa pagsisinungaling. Hindi naman ito nakakapagtaka, na biktima nga niya si Kelly. Nagpatuloy si Brian sa pagtatanong kay Alex tungkol sa sasakyan. Anong klaseng Ferrari ang in-order mo? Magkano ang ibinayad mo sa advance? Ano ang pinakamataas na speed nito? Ilang segundo ito mula 0 hanggang 60. Dahil may sariling Ferrari si Brian, alam niya ang mga bagay-bagay dito. Nasisiguro niya na mahuhuli niya si Alex, sa pagtatanong, at hindi niya ito masasagot. Tumingin si Alex kay Brian, at sinabi, ano, at bakit no ako tinatanong ng mga ganitong bagay? Napakasimple lang naman, bumili ako ng sasakyan, at sinabi ko na gawin niyo ito sa posible na pinakamataas na advanced technology na mayroon. Nagawa ni Alex na pukawin ang mga taong kasuklam-suklam sa paligid niya. Hindi makapaniwala ang mga ito, na makakapagsinungaling siya ng malala. Pumalakpak ang kamay ni Brian, sa direksyon niya. Tinanong ko sa iyo ang parehas na detalye, na itinatanong ng Ferrari Company na gusto umorder ng sasakyan.
Kung hindi mo masasagot ang mga tanong na ito, ibig sabihin, maliwanag na hindi ka nagpagawa ng sasakyan sa kanila. Inaamin ko na ang mga sagot mo ay matalino. Na sinabi mo sa kanila na gawin ito sa pinakamagandang kondisyon. Ang mga salita ay pagpupuri kay Alex, pero ang lahat ay naririnig ang matigas at kumpiyansa na salita ni Brian. Tumututol si Simon, at sinabi, "Gusto mo kaming maniwala na hindi ka lang bumili ng Ferrari, kundi sinabi mo rin na gawin ito sa pinakamataas na klase hanggat kaya. Kung mayroon kang ganoong pera, mas mabuti siguro, na bumili ka muna ng maayos na damit para sa iyong sarili." Mayabang na wika ni Brian. "Simon, baka mayroon talaga si Alex na $100 million. Sigurado ay itinatago niya ito sa Metro Skybank." Isang malakas na tawanan na naman ang narinig sa garden ng villa. Tama iyon, isa siyang bilyonaryo. Baka nakatira pa siya sa Metro Skybank. Halos mamatay na sa katatawa si Simon, at sumasakit na ang tiyan. Nagbigay siya ng thumbs up kay Brian, at sinabi, "Buddy, talo na siya." Napayuko si Alex, at huminga ng malalim. "Alex," mahinang tawag ni Kelly. Naramdaman niya na si Brian at ang kanyang pamilya ay sobra ang mga ginagawa. Nag-adjust si Alex ng mood, at ngumiti kay Kelly. Okay lang, pagsisiguro niya dito. Dahil ang mga taong ito ay itinuturing siyang masama, nagpasya siyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Hinawakan niya ang kamay ni Kelly, at inisip sa kanyang sarili, pababayaan niyo bang lahat ako, nahawakan ang kamay niya, at walang anumang sasabihin. Hindi ba kayong lahat natatakot na ang isang mahirap na katulad ko ay sakmalin si Kelly? Interesado ako kung ano ang gagawin ninyong lahat. Nag-blush si Kelly, nang hawakan ni Alex ang kanyang kamay. Ang pag-aalala niya, ay mabilis na napalitan ng pagkapanatag at surprise. Nang makita ni Margaret sila, gusto niyang patayin si Alex ng sandaling iyon. Tumayo si Brian at naglakad patungo dito, at sinabi, "Sige, dahil sinabi mo na umorder ka ng Ferrari na halagang 2 million, magtatanong ako sa iyo ng simpleng bagay. Kailan ka umorder ng sasakyan?" Nakangiti itong nagpatuloy. "Kung hindi mo ito masasabi sa amin, pakiusap magbigay ka naman ng dignidad at umalis ka na. Sa kabilang banda, hindi kita tutulungan na hanapin ang daan palabas ng villa." Si Brian ay isang ex-military. Sa pagsipa sa basurang ito, ay hindi magiging problema. Kinuha ni Yvonne ang pagkakataon na sumigaw. Bakit ba, gustong makipag-away ni Kelly, para kay Alex? Pero hinila ito ni Alex at confident na ngumiti. Okay lang, wika ni Alex. Humarap ito ng matapang kay Brian. Walang anumang makikitang bakas ng takot sa mukha ni Alex. Mas mukha pa siyang relax kaysa kay Brian. Wala pang 2 buwan ang nakakalipas, sagot niya sa tanong ni Brian. Sa narinig na sagot ni Alex, tumawa ito ng malakas, habang nakatingin kay Alex, na may mga mata na hindi naniniwala. Hanggang kailan mo balak magsinungaling sa lahat? Alam ko na kailangan ng 3 buwan para makagawa ng Ferrari. Kung hindi ka naniniwala, suriin mo ito ng iyong sarili. At sinabi mo sa amin na nag-order ka ng Ferrari supercar na mayroong advanced technology, at sa mataas na uri. Paano matatapos ito sa loob ng kulang 3 buwan? Sige, ipaliwanag mo ito sa lahat. Kung hindi mo ito maipapaliwanag, wala nang dapat pang sabihin, at pakiusap lang umalis ka na dito, ngayon din. Magsalita ka, sigaw ni Simon. Alam niya na ang laro ay tapos na, wika ni Simon. Ang isa pang pinsan ay sinabi sa lahat. Sinuri ko sa online, at nalaman ko na tama si Brian. Ang pinakamaikling panahon para makabuo ng Ferrari ay 3 months. At ang sinasabi mo sa amin, ay nagpagawa ka ng highest standard na sasakyan, at ide-deliver ito sa iyo nang wala pang 2 buwan. Bakit hindi ka pa umalis ngayon? Napakaraming kasinungalingan na ang sinabi mo sa amin. Ang buong pamilya ay nakatingin kay Alex. Uminom si Alex ng kaunting tsaa, at malumanay na nagsalita. Nagbigay ako sa kanila ng dagdag na bayad, at sinabi ko magtrabaho sila ng overtime para mabilis matapos ang aking sasakyan. Kontento ka na ba ngayon? Hoy, ang gusto ko ay maayos kang umalis sa lugar na ito ng may dignidad. Hindi ko iniisip na sobrang hinin ng ulo mo, wika ni Brian na may mataas na tono. Tumalikod siya at humarap sa pamilya Phillips.
Sa inyong lahat, sa palagay ko naiintindihan ko na kung bakit sinabi ng taong ito ang mga bagay na iyon. Ini-report sa balita na ang CEO ng Ferrari ay pupunta sa Amerika para i-deliver ng personal ang isa sa pinakamahal na Ferrari sa misteryosong buyer. Nabasa niya ang balitang ito, kaya ginamit niya sa pagsisinungaling. Para patunayan sa atin na siya ay mayaman. Tama, i-search lang ang CEO ng Ferrari, at makikita muna ang balita. Nag-research ang lahat sa kanilang cellphone, at nakita nila, katulad ng sinabi ni Brian. Confident na sabi ni Brian, at sa isip niya, siya ay matalino. Pinatutunayan lang nito kung gaano siya ka-estupido. Iilan tao lang sa Amerika ang kayang bumili ng ganitong sasakyan. Iniisip niya ba na maniniwala tayo, na isa siya sa mga taong iyon? Isang lalaking mukhang pulubi. Hindi ko alam kung iniinsulto niya ang IQ ng lahat o ang sarili niya. Wika ni Brian habang tumingin kay Alex. Bibigyan pa kita ng huling pagkakataon, umalis ka na kaagad. Umubo si Alex ng mahina, at sinabi. Nag-i-imagine ka ng mga bagay-bagay. Hindi mo pa napapatunayan na sinungaling ako. Ang lahat ng sinasabi ko ay totoo. Napakawalang hiya mo, sabi ng isang auntie ni Kelly, sumang-ayon naman ang asawa nito. Wala pa akong nakikilala na taong katulad nito. Simon, itapon mo ito sa labas, gamitin mo ang iyong taekwondo skill sa kanya, wika ng isang auntie ni Kelly. Nagpatuloy si Brian. Sige, dahil ayaw mong umalis sa iyong sarili, itatapon na lang kita sa labas, pero yon ay pagtatapos ko sa iyo. At kailangan mong magpunta sa hospital. Nang sabihin niya ang mga ito, pinatunog niya ang kanyang leeg, bilang warm-up, at nagtungo palapit kay Alex. Iniharang ni Kelly ang kamay, at tumayo sa harapan ni Alex. Sumigaw ito. Tumigil ka, huwag mo siyang hawakan. Okay lang ako, wika ni Alex habang pinapaalis si Kelly sa kanyang harapan. Nag-aalala siya ng gusto kay Alex. Kung maayos lang sana ang pakiramdam niya, alam niyang walang laban si Brian dito. Pero may sakit ngayon si Alex, at mabilis lang siyang masasaktan. Umupo si Alex sa bangko, na may bakas ng ngiti. Sinabi niya kay Brian. Pinapayuhan kita na huwag mo akong hahawakan, pero kung itutuloy mo, makakaasa ka, na pagsisisihan mo, na ipinanganak ka. Paano siya nagiging kalmado, sa isip ni Brian? At bigla siyang nag-alangan. Isa siyang professional taekwondo fighter. Kaya sensitibo siya sa mga damdamin ng kanyang mga kalaban. Wala siyang nararamdaman na kahit anong tapang at takot. Pero ang mga salita na binibitawan nito, ay tumatagos sa kanyang mga buto. Natatakot siya sa hindi malaman na dahilan. At ang puso niya ay kumakabog na isang palatandaan na may panganib. Ang mga narinig mo ay tama. May magde-deliver ng sasakyan ko mamaya-maya. Ang mga sinabi ko ay totoo, at mapapatunayan mo ito mamaya. Bakit ka ba nagmamadali? Tanong ni Alex. Sumagot si Brian, mukhang maganda iyan. Huwag mong isipin na binubuli ka namin. Gusto lang namin na sabihin mo ang totoo. Kung walang darating na sasakyan, umaasa ako na malalaman mo na ang lugar mo, at dapat ka nang umalis. Kung hindi ka aalis, ipinapangako ko na hindi ako magpapakita ng awa sa iyo. Tumingin si Alex dito at sumang-ayon. Nang iniinsulto siya ni Brian, sa salitang, alam mo dapat ang lugar mo, itiniklop niya ang kanyang kamao, pero nanatili lang siyang kalmado. Nang sandaling iyon, isang headlight ang nakita sa courtyard. At isang sapphire blue car ang nakita. Maingat na tinitingnan ni Walter ang sasakyan ng ilang segundo, bago na surprise. Mukha itong isang Ferrari. Hanggang dito na lang po muna. Sana po, ay nagustuhan nyo ang ating story series. Sa mga bagong tagapakinig, mas okay po kung mag-uumpisa kayo sa episode 1. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli.